Habang naglalakad sila sa isang gubat, malinaw na hindi na alam ng grupo kung saan sila papunta. Nagsimulang magsisihan sina Ash at Misty kung sino sa kanila ang may kasalanan ng kanilang pagkaligaw, at agad naman silang inawat ni Brock. Nang huminto sila para mag-isip, nakakita si Misty ng isang Oddish na ayon sa kanya ay sobrang cute. Kahit mahilig siya sa water type, pinili ni Misty na hulihin ang grass type na ito. Gamit si Starmie, pinabagsak niya ang kawawang Pokemon at sinubukan itong hulihin, pero pinalo ng isang Bulbasaur ang kanyang Pokeball gamit ang Vine Whip. Namangha si Ash sa Bulbasaur at biglang tinawag si Butterfree para patulugin ito gamit ang Slip Powder, ngunit ibinalik lang ng Bulbasaur ang atake kay Butterfree. Pagkatapos, mabilis itong tumakbo kasama ang Oddish. Hinabol sila ng tatlo at sinubukang tumawid sa isang rope bridge, ngunit bumigay ito at nahulog si Brock sa ilog. Nang makatawid sina Ash at Misty, agad silang kumilos para hanapin si Brock pero nahuli sila sa isang patibong na net. Natakot sina Ash at Misty na baka nawala na si Brock ng tuluyan, at inisip ni Ash na baka inanod na ito sa dagat at nahanap ng mga pirata na sa pilitang kinuha siya para gawing alipin. Ngunit habang sinasabi niya yon, lumitaw si Brock para palayain sila ni Misty mula sa bitag. Sinabi ni Brock na iniligtas siya ng isang babaeng nagngangalang Melanie. Pagkatapos nun ay pinuntahan nila si Melanie sa isang nakatagong nayon, kung saan tumutuloy ang mga sugatan at inabando ng Pokemon. Habang nandoon, nalaman nila na ibinibigay ni Melanie ang pinakamabuting pangangalaga na kaya niya sa mga Pokemon at pinoprotektahan niya ang mga ito. Lumapit sa kanila si Melanie at inamin na sinadya niyang sirain ang tulay patungo sa nayon at maglagay ng mga bitag sa daan upang ilayo ang mga tao, dahil ayaw niyang mahuli ang mga mahihinang Pokemon habang sila ay sugatan pa. Sa ibang dako, sinubukan din ng Team Rocket na tumawid sa ilog, ngunit nahulog din sila sa tubig sa ibaba. Nahulog din ang Team Rocket sa bawat bitag na nasa daan. Sa nayon, tumutulong sina Brock at Ash sa pag-aalaga sa mga Pokemon. Habang si Misty naman ay humingi ng paumanhin kay Oddish para sa ginawa niya dito kanina. Maya-maya pa, si Misty ay biglang inatake ni Bulbasaur, ang tagapagbantay ng nayon. Biglang lumitaw ang Team Rocket at nagsimulang sipsipin ang lahat ng Pokemon gamit ang kanilang dambuhalang vacuum. Sinikap ni Ash na dalhin ang mga Pokemon sa loob ng bahay upang hindi mahigop ng vacuum ang mga ito. Nang nasa ligtas na lugar na ang mga Pokemon, lumabas si Bulbasaur at inatake ng Vine Whip ang host ng vacuum, habang inutusan naman ni Ash si Pidgeotto na gumamit ng Gust Attack para patalsikin ang Team Rocket palayo. Pagkatapos nito, nakiusap si Melanie kay Ash na isama na si Bulbasaur, dahil masyado itong mahusay sa pagprotekta ng mga Pokemon kaya ang mga Pokemon doon ay hindi na umaalis kahit pa magaling na ang mga pinsala. Pumayag si Bulbasaur na sumama kay Ash pero sa isang kondisyon, at ito ay kung matatalo siya nito sa isang laban. Pinili ni Ash si Pikachu para labanan ng Bulbasaur. Nagpalitan ng tackle attack sina Bulbasaur at Pikachu. Sunod, hinuli ni Bulbasaur si Pikachu gamit ang Vine Whip pero gumamit ito ng Thunderbolt at nakuryente siya. Dahil sa nangyari ay natalo si Bulbasaur at nahuli ito ni Ash. We got Bulbasaur! Pagkatapos, sinabi ni Brock kay Melanie na pwede siyang manatili doon para tumulong, ngunit sinabi nito sa kanya na ipagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay. Bulbasaur! Sa kanilang daan patungo sa Vermilion City, halatang muli na namang naliligaw ang grupo. Habang naglalakad sila, ang langit ay dahan-dahang nagiging maulap. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad hanggang sa makakita sila ng isang bato kung saan may nakaupong Charmander. Nasasabik si Ash na magkaroon ng pagkakataong hulihin ito. Sa kabilang banda, tila mas nag-aalala si Brock, napapansin na ang apoy sa buntot nito ay mahina na. Maaaring kailangan ito ng tulong. Naghagis si Ash ng Pokeball, ngunit ibinalik ito ng Charmander. Iminungkahi ni Brock na subukan muli ni Ash, ngunit nabigo pa rin si Ash na mahuli ito. Pagkatapos nito, umakyat si Pikachu sa bato at tinanong si Charmander tungkol sa kanyang sitwasyon. Nagawang ipaalam ni Pikachu kina Ash na ang Charmander ay naghihintay sa pagbabalik ng kanyang master. Matapos itong marinig, sinabi ni Brock na mas mabuting iwan na lamang nila si Charmander doon at hayaan na lamang na ang master nito ang tumulong sa kanya. Di nagtagal ay nahanap na ng grupo ni Ash ang Pokemon Center at nagsimula ng umulan ng malakas. Balik sa bato, gumamit ang Charmander ng isang dahon upang protektahan ang apoy sa kanyang buntot mula sa ulan. Nag-aalala si Brock para sa Charmander, ngunit sinabi sa kanya ni Ash na siguradong nakuha na si Charmander ng kanyang master sa mga oras na yon. Bigla silang nakarinig ng tawanan habang ikinukwento ng isang trainer na nagngangalang Damian ang kanyang ginawa sa ibang mga trainer. Sa pakikinig, natuklasan nila na si Damian ang may-ari ng Charmander sa bato, ngunit dahil itinuturing niya itong masyadong mahina ay inabandona niya ito at pinangakuan na babalikan, ngunit wala naman talaga siyang balak na balikan ito. Si Brock, na galit, ay hinarap si Damian at inutusan na balikan nito ang kanyang Pokemon.
Tumanggi si Damian at hinamon ng Pokemon battle sina Ash, ngunit inawat sila ni Nurse Joy at ipinaalala nito sa kanila na ang mga Pokemon ay hindi dapat gamitin para sa personal na away. Umalis si Damian at ang kanyang barkada, habang si Nurse Joy naman ay sinabi kina Brock, Ash, at Misty na may masamang reputasyon ang grupo ni Damian. Mabilis na lumabas ang grupo ni Ash sa gitna ng bagyo patungo sa kung saan nila natagpuan si Charmander, at nakita nila itong inaatake ng mga Spearow. Inutusan ni Ash si Pikachu na gumamit ng Thunder Shock para mapaalis ang mga Spearow. Pagkatapos nito, kinuha ng tatlo si Charmander, na ang apoy sa buntot ay malapit ng mamatay. Sa pagdadala nito pabalik sa Pokemon Center, pinagalitan sila ni Nurse Joy dahil hinayaan nilang malagay ang Charmander sa ganitong sitwasyon, ngunit ipinaalam nila sa kanya na ang mapang-abusong trainer na si Damian ang gumawa nito, kaya naman ginawa ni Nurse Joy ang lahat ng kanyang makakaya. Ang tatlo ay naghintay sa labas habang bakas ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Bumalik sa kanila si Joy na may magandang balita, sinasabi sa kanila na magiging mas mabuti na ang kalagayan ng Pokemon sa umaga. Kinabukasan, tumakas ang Charmander mula sa Pokemon Center at bumalik sa bato kung saan siya sinabihang maghintay. Nalungkot sina Ash, Brock, at Misty dahil napakatapat nito sa isang trainer na hindi naman karapat-dapat. Samantala, naghukay ang Team Rocket ng isang patibong, ngunit si Pikachu ay masyadong magaan para ma-activate ito. Gayunpaman, matagumpay itong na-activate ni Ash at ng iba pa, na naging sanhi ng kanilang pagkahulog. Isinuot ng Team Rocket ang kanilang mga rubber suit upang kunin si Pikachu at nagawa nilang mahuli ito. Gayunpaman, hinarap ng Charmander ang Team Rocket at pinalaya si Pikachu gamit ang kanyang flamethrower attack. Naging sanhi ito ng pagtakas ng Team Rocket habang umaakyat sina Ash, Brock, at Misty palabas ng hukay. Si Damian, na nakitang natalo ng kanyang Charmander ang Team Rocket, ay bumalik para kunin ito, ngunit nag-aalinlangan ng Pokemon. Matapos ang pakikipagtalo kina Ash, Misty, at Brock, sinubukan ni Damian na pabalikin si Charmander, ngunit si Charmander, na nakita kung gaano kasama ang kanyang trainer ay tumanggi. Sinubukang atakihin ni Damian si Charmander, ngunit ipinagtanggol nito ang kanyang sarili at tinulungan ito ni Pikachu. Matapos makumbinsi si Charmander na sumama sa kanila, malugod itong tinanggap ni Ash sa kanyang team at binigyan ito ng tahanan sa isa sa kanyang mga ekstrang Pokeball. Si Ash ay kampanteng-kampante at hinuhuni ang theme song ng Red and Blue habang naglalakad kasama sina Misty at Brock. Bigla silang nahulog sa isang hukay at inisip agad na ang Team Rocket ang humukay nito. Pero hindi sila, dahil isang grupo ng mga Squirtle na may suot na salamin sa mata ang humukay ng hukay. Tiningnan nila sina Ash at ang kanyang mga kaibigan at nagtawanan. Gumamit si Pikachu ng Thunder Shock pero isa sa mga Squirtle ang nagsakripisyo ng sarili para maprotektahan ng ibang mga Squirtle. Nagsimula ang isang laban, Pikachu laban sa leader ng mga Squirtle. Biglang may tumunog na mga sirena kaya binuhat ng mga Squirtle ang kanilang sugatang kasama at tumakbo palayo. Mabilis na dumating si Officer Jenny at inisip ni Ash na nagkita na sila dati. Sinabi ni Officer Jenny sa kanya na magkakamag-anak ang lahat ng Officer Jenny, magkakamukha sila, at lahat sila ay Jenny ang pangalan. Pinatunayan ito ng isang litrato ng pamilya ng mga Officer Jenny. Nakangiting sinabi ni Ash na ito ay isang nakakatuwang pagkakahawig sa pamilya, at idinagdag ni Misty na mabuti na lang at hindi nakakalito ang mga pangalan. Sa istasyon ng pulis, ipinaliwanag ni Officer Jenny na ang grupo ng Squirtle na nakatagpo nila ay tinatawag ang kanilang sarili na The Squirtle Squad. Ang Squirtle Squad ay inabandona ng kanilang mga trainer at mahilig silang gumawa ng mga kalokohan sa mga tao. Nag-aalala si Jenny na kung walang aasikaso sa kanila, nakakatakot isipin kung ano ang susunod na mangyayari. Sa malapit, pinapanood ng Team Rocket sina Ash at ang kanyang mga kaibigan. Nakatuon si Jessie sa paghuli kay Pikachu, pero sina James at Meowth ay gusto lang kumuha ng pagkain, kaya pinalo sila ni Jessie ng pamaypay. Maya-maya ay naramdaman din ni Jessie na nagugutom na siya at naglabas ng picnic basket na nagpasaya kina James at Meowth. Napansin nilang nakamasid sa kanila ang Squirtle Squad. Sinabihan sila ng leader ng Squirtle Squad na ibigay ang kanilang pagkain o kung hindi ay may mangyayaring masama. Tumanggi sina Jessie at James at lumapit para labanan sila. Mabilis silang nahulog sa isang hukay na hinukay ng squad. Pagkalipas ng ilang sandali, masayang kinakain na ng squad ang pagkain ng Team Rocket habang nakatali ang mga ito sa puno. Nakiusap si Jessie sa kanila na tulungan silang hulihin si Pikachu, pero tumanggi sila dahil sa tingin nila ay hindi mapagkakatiwalaan ang mga tao. Nakaisip ng ideya si Meowth at ipinaliwanag sa squad na alaga niya sina Jessie at James. Nagalit si James pero pinatahimik siya ni Meowth at sinabing ipapaliwanag niya ito mamaya. Sinabi ni Meowth na alagang hayop niya sina Jessie at James at sinimulang sipain si James dahil sa pagsasalita. Naniwala rito ang Squirtle Squad at kinalagan si Meowth.
Hinayaan nila siyang makisalo sa pagkain habang nananatiling nakatali sina Jessie at James. Sa malayo, nangingisda si Misty habang nakaupo sina Ash at Brock sa tabi ng ilog. Isang miyembro ng Squirtle Squad ang lumitaw at binasa silang lahat gamit ang water gun. Sinubukan itong gamitan ni Pikachu ng Thunder Shock pero sina Ash, Misty, at Brock lang ang nakuryente. Napuno na si Ash sa lahat ng ito at hinarap ang Squirtle nang tumalon ito mula sa tubig. Magsisimula na sanang umatake si Pikachu, pero nagtago ang Squirtle sa loob ng shell nito at umikot, kaya napatalsik si Pikachu sa tubig. May isang goal din sa tubig nang mahulog si Pikachu. Sinigawan ni Ash si Pikachu na lumangoy sa pampang pero hindi kayang lumangoy ni Pikachu nang mas mabilis kaysa sa Goldeen. Nasugatan si Pikachu sa sungay ng Goldeen at napatalsik palabas ng tubig. Tumakbo si Ash para tumulong, pero 3 laso ang lumabas at iginapos sina Ash, Misty, at Brock. Habang tumatakbo sa paligid nila, hinigpitan ng Squirtle Squad ang mga lubid. Pagkatapos ay lumabas si Meowth mula sa pinagtataguan. Nang maglaon, sina Ash, Misty, at Brock ay nakatali na sa isang kuweba habang si Pikachu ay nakakulong sa isang hawla sa malapit. Sinabi ni Meowth na siya ang boss, pero sinubukan ni Ash na kumbinsihin ang Squirtle Squad na huwag makinig kay Meowth dahil sinungaling ito. Gumamit si Meowth ng scratch attack sa mukha ni Ash at kinumbinsi ang squad na huwag makinig dito. Nakita ni Brock na malubha ang sugat ni Pikachu at kailangan nila ng super potion para gumaling ito. Nakiusap si Ash sa squad kung maaari siyang palayain para kumuha ng gamot para kay Pikachu. Tumanggi sila, pero nagmakaawa at umiyak pa si Ash para makumbinsi sila. Nagpasya silang si Ash lang ang palalayain para kumuha ng gamot. Binalaan nila siya, sa sali ni Meowth, na kung hindi siya makakabalik bago magtanghali bukas, kukulayan nila ng lila ang buhok ni Misty. Nagalit si Misty kay Meowth at nangako si Ash na babalik siya bago ang oras na yon. Mabilis na tumakbo si Ash patungo sa bayan at natisod sa isang bato. Ang imahe ni Pikachu na malubhang nasaktan ang nagtulak sa kanya na magpatuloy. Di nagtagal ay nakarating siya sa isang mapanganib na tulay at nang nasa kalagitnaan na siya, nasira ito at nahulog si Ash sa ilog kung saan nasugatan din siya ng isang Goldeen. Sa wakas ay nakarating si Ash sa bayan, pero pagod na siya kaya kinailangan niyang gumamit ng walking stick. Akma na niyang bubuksan ang pinto ng tindahan nang bigla itong itulak ni Gary at tumama sa ulo ni Ash, kaya nawalan siya ng malay. Balik sa kuweba, lumalala na ang kalagayan ni Pikachu, at nag-aalala sina Brock at Misty para kay Ash. Nag-aalala rin si Meowth dahil natatagalan ang pagdating nina Jessie at James. Sa bayan, nagising si Ash sa sigawan mula sa loob ng tindahan. Hinuhold up ng Team Rocket ang tindahan gamit ang mga ice gun at hinihingi ang lahat ng kanilang flash powder at dental floss. Nang makuha na nila ang gusto nila, nagpaputok sila ng rocket na nagpaulan ng niebe sa loob ng tindahan at tumakas patungo sa kanilang balon. Patakbong pumasok si Ash sa tindahan para kumuha ng gamot at pagpasok niya, 4 na baril ang nakatutok sa kanya. Pinatigil ni Officer Jenny ang mga taong may hawak ng baril at sinabing hindi siya kasama ng Team Rocket. Maya-maya ay nakasakay na si Ash sa likod ng motorsiklo ni Officer Jenny at patungo na sa kuweba. Lumipad ang Team Rocket sa ibabaw ng nasirang tulay at gumawa ng mga flash bomb. Nakahanap sina Ash at Officer Jenny ng ibang daan papasok sa kuweba pero masyado itong maliit para sa isang matanda, kaya mag-isang pumasok si Ash. Masyadong madilim para makakita, kaya ginamit niya ang Charmander bilang ilaw. Nakarating si Ash sa kinaroroonan ng Squirtle Squad pero wala na sila roon. Patakbong lumabas si Ash ng kuweba at tinanong kung nasaan sina Misty at Brock, at nandoon lang pala sila. Lumalabas na nagbibiro lang ang squad nang sabihin nilang kukulayan nila ang buhok ni Misty. Mabilis na nasprayan si Pikachu ng super potion. Biglang may naganap na pagsabog at binigkas ng Team Rocket ang kanilang moto. Naghagis pa sila ng ilang bomba at nagbaba ng hagdan para makaakyat si Meowth dala si Pikachu. Sumigaw si Ash sa lahat na pumasok sa kuweba para magtago. Lumingon si Ash at nakitang ang leader ng squad ay nakatihaya at hindi makagalaw. Tumakbo pabalik si Ash at pinrotektahan ng Squirtle mula sa mga bomba. Sinabihan ni Ash ang Squirtle na iligtas ang sarili nito, pero binuhat ng Squirtle si Ash at tumakbo patungo sa kuweba. Abala ang Team Rocket sa pagdiriwang at sinabi ni Ash sa kanila na lahat ay nakaligtas. Nagulat sila at inutusan ni Ash ang lahat ng Squirtle na gumamit ng water gun. Nagkaroon ng butas ang balon at nabitawan ni James si Pikachu. Tumakbo si Ash at nasalo si Pikachu. Muling tumalsik palayo ang Team Rocket at ang kanilang balon. Ang mga bombang inihagis nila ay nagdulot ng sunog at sinabi ni Ash na kung magtutulungan ng squad, mapapatay nila ang apoy. Ginawa nga nila ito. Naapula ang apoy at naligtas ang bayan. Ginawa nilang bagong firefighter squad ang Squirtle Squad. Umalis sina Ash at ang kanyang mga kaibigan para pumunta sa Vermilion City, habang si Pikachu naman ay bumalik na sa dati.
Napansin ni Misty na sinusundan sila ng leader ng Squirtle Squad. Tinanong ni Ash ang Squirtle kung gusto nitong sumama sa kanila at malugod naman itong sumang-ayon. Labis ang tuwa ni Ash dahil may bago na naman siyang Pokemon. What do you